Maligayang bati ni Jenny, isa sa mga matalik na kaibigan ng bagong kasal. Katatapos lamang ng seremonya ng kasal at ganap na silang mag-asawa. Kapwa sila abala sa pag-aasikaso sa mga panauhin na dumalo sa kanilang pag-iisang dibdib. Bagamat mag-asawa na, responsibilidad pa rin nilang dalawa ang kanilang mga bisita. Maraming salamat, Jenny, ani Rina, sabay ngiti at kinuha ang regalong bigay rito. Isa ka na talagang ganap na Gihek Montreal. Nakamit mo na ang pinapangarap mong asawa. Anong feeling? Pabirong tanong ni Jenny kay Rina. Well, feel like a queen. Sino ba namang hindi? Magiging reyna ako ng pinapangarap kong lalaki, right? Sabay taas nitong kilay sa kausap. Siguro nga, isa ka ng ganap na reyna ngayon ni Aljon. Rina, I'm so happy for you. So, let's have a toast. Congratulations once again. Pagkaraan ng ilang segundo ay tuluyan ring umalis si Jenny. Kaagad ring nagtungo si Rina sa kanyang asawa na abalang nakikipag-usap sa mga bisita. Love, picture muna tayo doon, turo ni Rina sa may pintuan at mabilis na hinila ang kamay ng kanyang asawa. Hinay-hinay lang, love. Nakagaon ka pa naman, baka masira, mahinahong sambit nito. Nag-iingat naman ako. Saka masyado ka kasing busy kaya hinila kita kaagad, muso nito na parang bata, dahilan para mapatawa ang kanyang asawa. Ang cute mo. Humanda ka talaga sa akin mamaya, ngiti nito sabay kindat kay Rina. Aba, may binabalak ka, ano, pang-aasar naman ito. Mamaya, love, makikita mo. Tara, papicture muna tayo, muling umeksena si Aljon sa kanyang asawa. Sa dami ng shots na nakunan, hindi na tuloy makapili si Rina. Nalilito tuloy siya kung kukunin niya ba lahat ng litratong iyon. Sayang naman kung hindi ko kukunin lahat, love, no, saad niya, habang hawak-hawak ang mga piraso ng litrato. Sige, kunin mo na lahat, love. May aasikasuhin lang akong bisita, ha? Hintayin mo na lang ako dito, okay? Sige, aasikasuhin ko rin muna ibang bisita. Saka kakausapin ko rin yung mga kararating lang, sambit ni Rina, saka iniwan na muna ang asawa. Sa sobrang saya niya ay muntik na niyang makalimutan ang regalong ibibigay niya sa kanyang asawa. Kaya nagmamadali itong nagtungo sa kwarto at kinuha ang isang pirasong kahon. Mamaya ko na lang siguro ito ibibigay sa kanya, mahina niyang bulong sa sarili. Kalaunan ay nagtungo si Rina sa labas para asikasuhin ang mga bisita hanggang sa umaga. Magandang umaga, love, masiglang bungad niya sa asawang kagigising lamang galing sa pagtulog. Ang aga mong nagising, love, ha? Pilyong tanong nito. Naman. Sobrang ganda kasi ng gabi ko, eh. Halika na, kumain na tayo at baka lumamig pa yung mga niluto ko. Nga pala, unang araw ko sa trabaho ngayon. Pinahintulutan ako ni Dad na mag-umpisang magtrabaho. Okay lang naman sa'yo iyon, di ba? Paliwanag ni Rina sa kanyang asawa. Hindi ka agad nakasagot si Aljon sa sinabi ni Rina sa kanya. Bagkus, kita sa mukha nito ang malapad niyang ngiti. Naman! May trabaho ako at ikaw, magiging busy ka na rin sa kumpanya niyo. Anong kumpanya ko? Magiging atin din yon, lalo na't magkakaroon na tayo ng anak sa hinaharap. Nakakahiya naman sa'yo, love, biglang natigil sa pagsasalita si Aljon nang biglang maihulog niya ang kanyang kutsara sa sahig, kaya medyo nagulat si Rina doon. Mukhang may bisita kayata, love. Sino kaya yan? Biro naman ni Rina sa kanya. Naku, hindi ako naniniwala dyan. Baka swerte ang dadating sa buhay natin. Baka magkakaanak na tayo. Napailing na lamang ito habang kinukuha ang kutsara sa sahig. Bigla na lamang natahimik si Rina sa ilang minutong lumilipas. Panay tingin at bantay siya sa kanyang relo. Mag-aalas 7 na. Baka malate pa ako sa unang araw ko sa trabaho, love. Mauna na ako sa'yo, ha, saad nito sa asawa, saka tumayo at iginawad ang kanyang napakatamis na halik. Mag-iingat ka, love, pabalik namang sambit ni Aljon sa asawa. Nang makaalis naman sa bahay si Aljon, sinigurado niya talagang nakaalis na ng bahay si Rina. Kaya medyo hindi siya mapakali sa mga sandaling iyon. 5 minuto bago tuluyang nakaalis si Rina, ay dumating naman sa bahay nila ang hindi niya inaasahang bisita. Kumatok ito sa pintuan, sa kanya naman iyon pinagbuksan. Kamusta, lover boy? Parang nakakita ng multo si Aljon nang masilayan ang mukha ng babaeng kumatok sa pintuan ng bahay nila.
Tila ba susunduin siya ni kamatayan at namumutla siya sa sobrang takot at nanginginig ang dalawang kamay nito. Jenny. Medyo nautal pa siya nang sambitin ang pangalan ng babaeng kararating lamang sa bahay niya. Anong ginagawa mo rito? Ano pa ba ang pinunta ko rito? Ikaw, malamang. Kamusta na ang plano natin, love? Kailangan ko na ng pera. Ang dami kong babayarang utang, sambit nito kay Aljon. Nang tuluyan nang nakapasok sa bahay ang babaeng si Jenny, kaagad niyang sinarado ang pintuan dahil baka may makakita pa sa kanila. Hindi ba sabi ko sa'yo na maghintay ka sa text ko? Bakit ang tigas-tigas ng ulo mo? Isa pa, Jenny, tigil-tigilan mo. Muna ako sa pagtawag ng love. Baka kung may makarinig sa'yo, sermon ni Aljon kay Jenny na biglang lumapit sa kanya. Na-miss kita, love. Ako ba, na-miss mo, malanding ngisi nito. Ano ba, Jenny, asik nito sa babae, saka inakmang pipigilan ang kamay nitong gumagapang sa kanyang katawan. Huwag mo akong pigilan. Na-miss ko lang tong labi mo. Sobrang tagal na rin nung huli mo akong nahalikan. Nadadala na rin si Aljon sa mga paghalik ng babae. Ngunit mas nagulat silang dalawa nang biglang marinig nila ang boses ni Reina sa labas ng bahay. Love. Nandyan ka pa ba? Sigaw ni Reina sa labas. Parehong nataranta si Jenny at Aljon sa loob kaya hindi nila maatiman na magsalita. Itikob mo yung bibig mo. Huwag kang maingay, kundi lagot tayong dalawa. Bills, maghanap ka ng lugar na pagtataguan, maotoridad na utos nito sa babae. Inayos muna ni Aljon ang kanyang sarili at nagkunwari na parang walang nangyari. Love, bumalik ka. Mukhang may naiwan ka yata, kunwaring kamot ni Aljon sa kanyang ulo. Oo, nakalimutan ko yung mga papers ko sa loob ng kwarto, love. Kukunin ko lang saglit, sa ambit ni Reina na nagmamadaling nagtungo sa kanyang kwarto. Habang paakyat na ng kwarto si Reina, ay mabilis namang sininyasan ni Aljon si Jenny na magmadaling umalis sa bahay. Bills, umalis ka na, pabulong na utos ni Aljon. Heto, aalis na nga. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Aljon nang tuluyan nang makalabas ng bahay si Jenny. Saktong pagbaba din ni Reina galing sa taas ng kwarto niya. May kausap ka ba, love? Parang may narinig kasi ako, naguguluhang saad nito. Ha? Wala naman, love. Nakita mo na ba ang papers mo, baling ni Aljon sa dala nitong papel para maiba ang usapan? Ay, oh. Ito na talaga, dala ko na. Aalis na ako. Love, sorry ha. Baka kasi malate ako I love you. Hindi na nakapagbigay ng halik sa pisngi si Reina kay Aljon, ngunit pinagayway niya na lang ang kaliwang kamay tanda na aalis na siya. Napabuntong hininga na lang ulit ang lalaki nang tuluyan nang umalis ang kanyang asawa. Kinuha niya agad ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Jenny na kaagad namang sumagot. Pahamak ka talaga, Jenny, mahinang sambit niya sa telepono. Sobrang nakakagigil yung ginawa natin kanina, love. Biruin mo, bigla ba namang dumating si Reina, rinig niya ang halakhak nito. Akala ko ba maghihintay ka sa text ko? Bakit ka ba biglang napasugod dito? Napag-usapan na natin to, Jenny. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, pauli-ulit niyang sermon dito. Ang tigas-tigas rin ng ulo mo. Sabi ko nga, di ba? Ang dami kong utang na babayaran. Kung hindi ka magbibigay ng pera, sasabihin ko lahat ng plano natin kay Reina nang matapos na to lahat, banta ni Jenny kay Aljon na labis niyang ikinatakot. Biglang umigting at napalunok si Aljon sa kanyang narinig mula kay Jenny. Pero nanatili pa rin siyang kalmado at nag-isip ng paraan. Huminahon ka. Sa susunod na linggo, papadalhan kita ng pera dyan. Subukan mo lang na magsalita, baka pati ikaw ay makulong. Huwag mo akong hamunin, Jenny, dahil simulat sa pool ay plano na nating tong dalawa. Napatahimik na lang si Jenny nang marinig niyang seryosong nagsasalita si Aljon sa telepono. Bagkus, alam naman niyang mahal siya nito. Okay, sorry. Basta padalhan mo na lang ako ng pera. I love you. Masunurin ka naman pala. I love you too, love. Pagtapos nilang mag-usap ni Jenny sa telepono, mabilis namang nagtungo si Aljon sa kanilang kwarto para magbihis nang makapunta na siya sa trabaho.
Medyo late na rin kasi ang oras kaya nagmadali na rin itong kumilos. Kamusta ang transaksyon? Tanong ni Aljon sa isa niyang empleyado. Ang laki ng kita, boss. Patok na patok pala yung mga ganoon sa mga banyagang nagbabakasyon rito sa Pinas. Napangisi na lamang ito at agaran ng umupo sa kanyang malado na upuan. Mabuti. Nga pala, boss, may ipinapagawa si Master. Kailangan raw nating makabenta ng doble sa aabutin na buwan ng Oktubre. Dahil kung hindi raw, ipapatanggal niya lahat ng empleyado dito, paliwanag nito sa boss niya, kaya biglang nagbago ang ekspresyon nito sa mukha. Sa gabal. Ano bang gustong ibenta ni Master? Matumalang bentahan sa Oktubre. Nanadya ba siya, nangangalating usan ito sa harap ng kanyang empleyado. Hindi ko alam, boss. Basta ang sabi niya dapat doble ang benta, kundi lagot tayo. Anong gagawin natin, boss? Kukuha na ba tayo ng dagdag na empleyado? Rinig niyang suhestyon nito. Sira ulo ka ba? Gusto mo pang magdagdag ng empleyado? Wala na nga tayong sinasahod tapos magdadagdag pa talaga. Wala na bang matinong lalabas dyan sa bibig mo? Patawad, boss. Sisikapin ko pong makabenta ng doble sa Oktubre. Dapat lang. Makakaalis ka na. Ayoko makita ang pagmumukha mo rito hanggang wala ka pang naibibentang droga. Walang ibang nagawa si Aljon, kundi ang tumahimik na lamang at mapaupo sa kanyang pwesto habang nag-iisip ng planong hahakbangin. Hanggang sa tumunog ang kanyang telepono at tumawag ang kanyang asawa na si Rina. Rina, napatawag ka? Sir. Kayo po ba ang asawa ni Enrith, Rina Monreal? Rinig nitong tanong ng isang babae sa telepono. Bakit? Nasaan na asawa ko? Bakit iba ang sumagot sa telepono niya? Kabdong tanong niya. Napahawak na lang sa mismong dibdib si Aljon. Ang asawa niyo po, hinimatay habang nagtatrabaho. Ano? Nasaan siya ngayon? Ibigay mo sa akin ang address, pupuntahan ko agad. Nasa Mother of Mercy Hospital po kami, sir. Nang malaman niya kaagad ang address kung nasaan ang asawa niya, walang pagdadalawang isip nitong pinatay ang tawag sa kaagarang nagpaharurot ng sariling sasakyan papuntang ospital. Tagumpay na nakarating si Aljon sa ospital. Maya-maya pa ay nagising na si Rina. Love, ano nang ginagawa ko dito? Bakit nasa ospital tayo? Nagising naman si Aljon sa tabi ni Rina nang marinig ang boses ng asawa. Buong magdamag itong nagbantay sa asawa hanggang sa magkamalay na ito. Love, hinimatay ka raw habang nagtatrabaho. Mabuti na lang at tumawag ang isa sa mga empleyado nyo, kundi wala akong kaalam-alam sa nangyari sa'yo. Sorry, love, huwag kang humingi ng tawad sa akin. Siguro pagod ka lang at kinakabahan kaya ganoon ang nagreaksyon ang katawan mo, paliwanag niya sa asawa. Sina mama at papa, pupunta ba sila dito? Tanong ni Rina. Papunta na sila dito, love. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Tumango lamang si Rina at sa ilang minutong lumipas, dumating na ang kanyang mga magulang. Rina, anak, pag-aalalang anas ng kanyang ina at lumapit sa kanya sa kaginawaran siya ng yakap. Ma, maluha-luha pa nitong tawag sa ina. Hindi ba sabi ko sa'yo, anak, na ang asawa mo na lang ang magtrabaho sa kumpanya? Magiging inyo din naman yon. Ang tigas-tigas ng ulo mo, sermo ng kanyang ama. Pa naman. Kita niyo namang nakahiga ako dito sa ospital, tapos sermon lang ang makukuha ko. Gusto ko lang naman tulungan si Aljon. Ayoko rin kasing isipin niya na siya lang mag-isa ang nagtatrabaho. Gusto ko ring makatulong pa. Hindi kaagad nakapagsalita si Rina sa harapan ng kanyang ama, kaya muling bumuka ang bibig ng kanyang asawa para ipagtanggol siya. Pa, wag niyo naman pong pagalitan ang asawa ko. Naiintindihan ko naman kung bakit niya iyon nagawa. Gusto niya lang akong tulungan. Gusto niya lang na maging handa, baka sakaling magkaanak na kami. Hindi na natapos ang pagsasalita ni Aljon nang biglang tumaas ang boses ng ina ni Rina na ikinabigla nilang lahat. Hindi kaya nahihilo ka, anak, dahil buntis ka? Bungad nito sa kanila na halatang natutuwa sa kanyang sinabi. Buntis? Ako, buntis, nautal nitong sambit. Bigla namang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang babaeng doktor. Saktong naguguluhan sila sa sitwasyon ni Rina, kaya walang pagdadalawang isip na nagtanong ang kanyang ina patungkol dito. Dok, ano pala ang kalagayan ng anak ko? Hindi kaya buntis siya,
Natutuwang tanong nito na animoy kumikinang ang mga mata sa sobrang tuwa. Huwag sana kayong mabibigla sa ibabalita ko sa inyo, lalo na sa iyo, Mrs. Ano po iyon, Doc? Hindi po buntis si Mrs. Dala lang po ng matinding stress at pagod ang naging dahilan kung bakit siya nahihilo at tuluyang nahimatay. At kung magbuntis man ang misis mo, Mister, pakiingatan mo siya dahil magiging maselan ang magiging pagbubuntis niya. Paalala lang, huwag niyo pong papagurin ng sobra ang katawan mo. Paliwanag ng doktor dahilan para mapatahimik silang lahat at maging malungkot ang kanilang mukha. Hindi buntis ang anak ko, malungkot nitong tanong. Ikinalulungkot ko po pero hindi po buntis si Mrs. Narito po ang results ng kalagayan niya, pwede niyo pong tingnan. Salamat. Salamat din po, Doc, mariin na lamang na nagnilay-nilay si Rina sa sulok ng kanyang pinaghihigaan. Natahimik siya dahil sa simula pa lang ay may kutob siyang hindi pa talaga siya buntis. Pa, kung hindi niyo po mamamasamain, kakausapin ko lang ang asawa ko, paghingi ng paumanhin ni Aljon sa mga magulang ni Rina. Tumayo naman ang mga ito saka lumabas na muna para makapag-usap ang dalawa. Love, huwag ka nang malungkot. May susunod pa namang pagkakataon. Sigurado akong magkakaanak na tayo niyan, kausapin mo na ako, pilit nitong hinarap sa kanya ang asawa. Kitang-kita ang pagdausdos ng luha sa mga mata nito. Pero alam kong sabik ka na sa anak. Gustong-gusto mo nang magkaanak, hindi mo lang sinasabi sa akin, naluluha nitong sambit. Naiintindihan ko naman yon, kaya ngumiti ka na dyan. Sige ka, magtatampo ako, parang bata nitong sambit. Hay, sige na nga. Kung di lang kita sobrang mahal, baka hindi pa kita pinakinggan. Sorry, love, ha? Hindi ko tuloy mabibigay ngayon ang gusto mo. Pero pwede naman natin gawin mamaya, di ba, pilyong suhestyon. Kakakadmit ko lang dito, love. Sa susunod na araw na lang, ngisi naman ni Rina at tinaasan lamang ito ng kilay. Oh, sige Sage. Basta sabi mo yan. Ilang sandali pa ay nakatulog na ng mahimbing si Rina. Pinagmamasdan lamang ito ni Aljon nang biglang tumunog ang telepono niya at nakita ang text mula sa ama ni Rina. Kaagad naman itong nagtungo sa labas. Pinatawag niya raw ako pa. Aljon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi ko gustong nakikitang nagkakasakit ang anak ko. Kung maaari ay ikaw na ang magtrabaho sa kumpanya. Tutal magiging inyo din naman yon balang araw. Alam kong nahihirapan din sa sitwasyon ang anak ko. Mas mainam na simula bukas ay ikaw na ang papasok sa trabaho. Pinakiusapan ko na si Rina tungkol dito at umayo naman siya. Huwag mo lang pabayaan ang anak ko, lalo na't sabi ng doktor na magiging maselan ang pagbubuntis niya sa hinaharap, mahabang pakiusap ng ama ni Rina kay Aljon. Narinig pa lang ni Aljon ang lahat ng yon, umigting na ang panga niya. Inisip niyang mabuting pagkakataon yon para makakuha ng pera para ibigay kay Jenny dahil sa libo-libo nitong utang. Pero, wala pa akong alam sa pamamalakad sa kumpanya. Paano ako magsisimula? Alam kong matalino ka, Aljon. Madali kang matuto sa mga bagay-bagay kapag bukal sa kalooban mong matuto, lalo na sa larangan ng negosyo, paniguradong sambit nito kay Aljon. Maraming salamat, pa. Sisikapin ko pong maging mabuting asawa kay Rina. Matagumpay itong ngumiti. Mabuti na lang, Aljon, at pumayag ka. Ipapaalam ko na rin sa'yo to ng maaga. Mangingibang bansa kami ng asawa ko, kaya ikaw na ang bahala sa pinakamamahal naming anak. Ipaako mo yan sa akin, seryosong pakiusap ulit ng ama ni Rina kay Aljon. Tumango lamang si Aljon. Makakaasa ka, pa. Ipinapangako kong aalagaan ko ng mabuti si Rina na parang Reyna. Hindi maipaliwanag ni Aljon ang tuwang nararamdaman. Umaayon naman talaga ang tadhana sa kanyang mga pinaplano, lalo na't hindi magiging sagabal ang mga magulang ng dalaga. Isa na lang talaga ang poproblemahin niya ang kanyang mismong asawa na si Rina. Ang sunod niyang ginawa ay tinawagan si Jenny para ibalita ang mga nangyari. May solusyon na ang problema natin, Jenny, blankong tugon nito sa telepono. Pagkatapos makausap ni Aljon ang ama ni Rina, kaagad din niyang tinawagan si Jenny para ibalita ang napagkasunduan nila. Millions. Saan ka kukuha ng ganoon kalaking pera? Niloloko mo ba ako, Aljon, nangangalating usal nito? Kumalma ka.
Simula bukas, ako na ang mamamahala sa kumpanya. Hindi abot ng ilang araw, makakakuha na rin ako ng malaking halaga ng pera sa kumpanya. Ayan. Mabuti. May silbi rin naman pala ang magaling mong asawa. Swerte mo naman sa kanya, nakakakilos na tuloy, biglang natahimik si Aljon at kaagad na pinatay ang tawag ng lumabas sa hospital room, si Reyna at nakita niyang papunta sa kanyang direksyon ang asawa. Sinong tinawagan mo? Bakit mo naman pinatay kaagad? Dudang tanong niya rito. Wala, si mama lang. Tinawagan ko. Nag-aalala din kasi siya sa'yo eh. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Maayos naman. Pero bakit mo naman pinutol kaagad ang tawag? Hindi ko tuloy narinig ang boses ni mama, parang batang sambit ni Reyna, kaya medyo nairita si Aljon. May susunod pa naman. Mas mabuting magpahinga ka na muna, love. Mas mabuting magpalakas ka muna ngayon para makabawi ka na sa akin. Huwag nang matigas ang ulo, iritado man, pero ginawang kalmado ni Aljon ang pagsasalita niya sa harapan ng kanyang asawa. Habang tumatagal ay palala ng palala ang mga nangyayari. Tuluyan nang nabahala si Aljon sa kumpanya at tuluyan nang nawala ang oras niya para kay Reyna. Maraming pera ang nagastos at maraming pera ang nawala na parang bula. Labis iyong ipinagtataka ni Reyna. Ngunit ni isang tanong niya ay hindi masagot ni Aljon. Saan mo winawaldas ang pera ng kumpanya? Sagutin mo ako, maotoridad na sambit ni Reyna sa kanyang asawang halatang lasing. Pwede ba, Reyna? Tantanan mo ako sa mga walang kwentang pagtatanong-tanong mo. May meeting pa akong dadaluhan. Kaya pwede ba? Bitawan mo ako, minaksi lamang nito ang kamay ni Reyna na nakakapit sa kanyang balikat, dahilan para mapadapa ito at tumama ang ulo sa gilid ng mesa. Sapu-sapo na lamang ni Reyna ang kanyang pisngi na napuruhan sa pagtama sa mesa. Bagkus, pilit itong tumayo at magsalita. Love, paulit-ulit na lang tong issue na to, sagutin mo na lang ako ng maayos, pakiusap. Pwede ba? Wala akong panahon sa pag-iyak mo, Reyna. Aalis na ako, wag mo na akong hintaying umuwi, sambit nito sa kanya, saka naglakad palabas ng bahay. Saan ka pupunta? At kailan ka uuwi? Bumalik ka rito. Manahimik ka. Uwi ako kung kailan ko gusto. Huli na nang lumagapak ang malakas na pintuan sa pag-alis ni Aljon at walang nagawa si Reyna para pigilan ito. Tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa at habang napatulala siya sa loob ng bahay, ay hindi niya namalayan ang mga luhang dumaustos sa kanyang pisngi. Ano bang pagkukulang ko, Aljon? Bakit bigla ka nalang nagbago? Dahil ba hindi kita mabigyan ng anak, mga tanong ni Reyna habang pinagmamasdan ang kanyang sarili sa salamin. Ilang sandali pa ay tumunog ang kanyang telepono. Dali-dali niya itong kinuha sa ibabaw ng kabinet. Nagbabaka sakaling ang asawa niya ang tumatawag. Aljon. Dismayadong bulong niya. Mabuti naman. At sumagot ka na, Reyna. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Napatawag ka, Mariel, walang ganang saad nito. Niloloko ka lang ng asawa mo, Reyna. Kitang-kita ng mga mata ko ngayon na may kasama siyang ibang babae. Nambababae ang asawa mo. Ano ba nang pinagsasabi mo, Mariel? Nasa trabaho ang asawa ko ngayon. Bakit mo ba sinisiraan ng asawa ko? Alam kong abala siya, kaya konti lang ang oras niya sa akin. Pero hindi ibig sabihin ay nambababae na siya. At kung aaksahan mo siyang niloloko niya ako, hinding-hindi ako naniniwala sa'yo. Pinananatili pa rin ni Reyna ang mahinahong niyang boses, kahit alam niyang totoo ang kanyang kaibigang si Mariel. Alam niyang hindi kailanman nagsisinungaling si Mariel sa kanya, kaya kinutuban niya talagang niloloko siya ng kanyang asawa. Pero Reyna, binabalaan kita na kapag makita ko pa ang asawa mo na may kasamang babae, hindi ako magdadalawang isip na sugurin sila. Makikita talaga ng babae ninyong nahaliparot na iyon ang bagsik ko, patuloy nitong sambit. Sinisigurado kong hindi iyon si Aljon, Mariel. Huwag kang mag-alala kasi hindi manloloko ang asawa ko, panigurado nitong depensa sa kanyang asawa. Siguraduhin mo lang talaga, Reyna, banta nito sa kapinatay na kaagad ang tawag. Dahil sa narinig ni Reyna tungkol sa kanyang asawa, hindi na siya napalagay sa bawat araw na nagdaan.
Hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan niyang sundan ito. Aljon. Luha ang sambit niya nang makita mismo ang asawang may kasamang babae. Kaya tinawagan niya ito. Busy ka ba ngayon? Uwi ka ba mamaya, love, kunwari niyang tanong dito. Bakit ka ba tumatawag? Nasa trabaho ako. Pwede bang mamaya ka na tumawag? Busy ako, malamig na tono ni Aljon, saka mabilis na pinatay ang tawag. Naghintay lamang ng ilang oras si Reyna hanggang umuwi ang asawa. Amoy alak ka, Aljon. Saan ka ba naglasing ha? Sagutin mo naman ako. Wala ka ng pake. Bakit? Sino ka ba? Asawa lang naman kita, sigaw ni Aljon kay Reyna. Oo, asawa mo ako. Ano bang problema mo? Gabi-gabi ka na lang umuuwi ng lasing. Ano bang pinaggagawa mo, Aljon? Tumahimik ka, nangangalating usa nito, saka naman dumapo sa pisngi niya ang mainit na palad ng asawa. Aljon, bakit? Tinanong mo kung bakit. Dahil hindi mo ako mabigyan ng anak, Reyna. Magdadalawang taon na tayong mag-asawa, pero wala pa rin tayong anak. Lumuhod si Reyna sa harapan ng asawa niya. Patawarin mo ako, Aljon. Di lang kita sobrang mahal, baka hindi pa kita pinakinggan. Sorry, love, ha? Hindi ko tuloy mabibigay ngayon ang gusto mo. Pero pwede naman natin gawin mamaya, di ba, pilyong suhestyon? Kakakadmit ko lang dito, love. Sa susunod na araw na lang, ngisi naman ni Reyna at tinaasan lamang ito ng kilay. Oh, sige Sage. Basta sabi mo yan. Ilang sandali pa ay nakatulog na ng mahimbing si Reyna. Pinagmamasdan lamang ito ni Aljon nang biglang tumunog ang telepono niya at nakita ang text mula sa ama ni Reyna. Kaagad naman itong nagtungo sa labas. Pinatawag niya raw ako, pa? Aljon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi ko gustong nakikitang nagkakasakit ang anak ko. Kung maaari ay ikaw na ang magtrabaho sa kumpanya. Tutal magiging inyo din naman yon balang araw. Alam kong nahihirapan din sa sitwasyon ang anak ko. Mas mainam na simula bukas ay ikaw na ang papasok sa trabaho. Pinakiusapan ko na si Reyna tungkol dito at umayon naman siya. Huwag mo lang pabayaan ang anak ko, lalo na't sabi ng doktor na magiging maselan ang pagbubuntis niya sa hinaharap, mahabang pakiusap ng ama ni Reyna kay Aljon. Narinig pa lang ni Aljon ang lahat ng yon, umigting na ang panga niya. Inisip niyang mabuting pagkakataon yon para makakuha ng pera para ibigay kay Jenny dahil sa libo-libo nitong utang. Pero, pa, wala pa akong alam sa pamamalakad sa kumpanya. Paano ako magsisimula? Alam kong matalino ka, Aljon. Madali kang matuto sa mga bagay-bagay kapag bukal sa kalooban mong matuto, lalo na sa larangan ng negosyo, paniguradong sambit nito kay Aljon. Maraming salamat, pa. Sisikapin ko pong maging mabuting asawa kay Reyna. Matagumpay itong ngumiti. Mabuti na lang, Aljon, at pumayag ka. Ipapaalam ko na rin sa'yo to ng maaga. Mangingibang bansa kami ng asawa ko, kaya ikaw na ang bahala sa pinakamamahal naming anak. Ipaako mo yan sa akin, seryosong pakiusap ulit ng ama ni Reyna kay Aljon. Tumango lamang si Aljon. Makakaasa ka, pa. Ipinapangako kong aalagaan ko ng mabuti si Reyna na parang Reyna. Hindi maipaliwanag ni Aljon ang tuwang nararamdaman. Umaayon naman talaga ang tadhana sa kanyang mga pinaplano, lalo na't hindi magiging sagabal ang mga magulang ng dalaga. Isa na lang talaga ang poproblemahin niya, ang kanyang mismong asawa na si Reyna. Ang sunod niyang ginawa ay tinawagan si Jenny para ibalita ang mga nangyari. May solusyon na ang problema natin, Jenny. Blankong tugon nito sa telepono. Pagkatapos makausap ni Aljon ang ama ni Reyna, kaagad din niyang tinawagan si Jenny para ibalita ang napagkasunduan nila. Millions. Saan ka kukuha ng ganoon kalaking pera? Niloloko mo ba ako, Aljon, nangangalating usal nito? Kumalma ka. Simula bukas, ako na ang mamamahala sa kumpanya. Hindi aabot ng ilang araw, makakakuha na rin ako ng malaking halaga ng pera sa kumpanya. Ayan. Mabuti. May silbi rin naman pala ang magaling mong asawa. Swerte mo naman sa kanya, nakakakilos na tuloy,
Biglang natahimik si Aljon at kaagad na pinatay ang tawag ng lumabas sa hospital room, si Reyna at nakita niyang papunta sa kanyang direksyon ang asawa. May kausap ka ba, love? Parang may narinig kasi ako, naguguluhang saad nito. Ha? Wala, si mama lang. Tinawagan ko. Nag-aalala din kasi siya sa'yo Maayos na ba ang pakiramdam mo? Maayos naman. Pero bakit mo naman pinutol kaagad ang tawag? Hindi ko tuloy narinig ang boses ni mama, parang batang sambit ni Reyna, kaya medyo nairita si Aljon. May susunod pa naman. Mas mabuting magpahinga ka na muna, love. Mas mabuting magpalakas ka muna ngayon para makabawi ka na sa akin. Huwag nang matigas ang ulo, iritado man, pero ginawang kalmado ni Aljon ang pagsasalita niya sa harapan ng kanyang asawa. Habang tumatagal ay palala ng palala ang mga nangyayari. Tuluyan nang nabahala si Aljon sa kumpanya at tuluyan nang nawala ang oras niya para kay Reyna. Maraming pera ang nagastos at maraming pera ang nawala na parang bula. Labis iyong ipinagtataka ni Reyna. Ngunit ni isang tanong niya ay hindi masagot ni Aljon. Saan mo winawaldas ang pera ng kumpanya? Sagutin mo ako, maotoridad na sambit ni Reyna sa kanyang asawang halatang lasing. Pwede ba, Reyna? Tantanan mo ako sa mga walang kwentang pagtatanong-tanong mo. May meeting pa akong dadaluhan. Kaya pwede ba? Bitawan mo ako, minaksi lamang nito ang kamay ni Reyna na nakakapit sa kanyang balikat, dahilan para mapadapa ito at tumama ang ulo sa gilid ng mesa. Sapu-sapo na lamang ni Reyna ang kanyang pisngi na napuruhan sa pagtama sa mesa. Bagkus, pilit itong tumayo at magsalita. Love, paulit-ulit na lang tong issue na to, sagutin mo na lang ako ng maayos, pakiusap. Pwede ba? Wala akong panahon sa pag-iyak mo, Reyna. Aalis na ako, wag mo na akong hintaying umuwi, sambit nito sa kanya, saka naglakad palabas ng bahay. Saan ka pupunta? At kailan ka uuwi? Bumalik ka rito. Manahimik ka. Uwi ako kung kailan ko gusto. Huli na nang lumagapak ang malakas na pintuan sa pag-alis ni Aljon at walang nagawa si Reyna. Para pigilan ito. Tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa at habang napatulala siya sa loob ng bahay, ay hindi niya namalayan ang mga luhang dumaustos sa kanyang pisngi. Ano bang pagkukulang ko, Aljon? Bakit bigla ka nalang nagbago? Dahil ba hindi kita mabigyan ng anak, mga tanong ni Reyna habang pinagmamasdan ang kanyang sarili sa salamin. Ilang sandali pa ay tumunog ang kanyang telepono. Dali-dali niya itong kinuha sa ibabaw ng kabinet. Nagbabakasakaling ang asawa niya ang tumatawag. Aljon. Dismayadong bulong niya. Mabuti naman at sumagot ka na, Reyna. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Napatawag ka, Mariel, walang ganang saad nito. Niloloko ka lang ng asawa mo, Reyna. Kitang-kita ng mga mata ko ngayon na may kasama siyang ibang babae. Nambababae ang asawa mo. Ano ba nang pinagsasabi mo, Mariel? Nasa trabaho ang asawa ko ngayon. Bakit mo ba sinisiraan ng asawa ko? Alam kong abala siya, kaya konti lang ang oras niya sa akin. Pero hindi ibig sabihin ay nambababae na siya. At kung aaksahan mo siyang niloloko niya ako, hinding-hindi ako naniniwala sa'yo. Pinananatili pa rin ni Reyna ang mahinahong niyang boses, kahit alam niyang totoo ang kanyang kaibigang si Mariel. Alam niyang hindi kailanman nagsisinungaling si Mariel sa kanya, kaya kinutuban niya talagang niloloko siya ng kanyang asawa. Pero Reyna, binabalaan kita na kapag makita ko pa ang asawa mo na may kasamang babae, hindi ako magdadalawang isip na sugurin sila. Makikita talaga ng babae ninyong nahaliparot na iyon ang bagsik ko, patuloy nitong sambit. Sinisigurado kong hindi iyon si Aljon, Mariel. Huwag kang mag-alala kasi hindi manloloko ang asawa ko, panigurado nitong depensa sa kanyang asawa. Siguraduhin mo lang talaga, Reyna, banta nito saka pinatay na kaagad ang tawag. Dahil sa narinig ni Reyna tungkol sa kanyang asawa, hindi na siya napalagay sa bawat araw na nagdaan. Hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan niyang sundan ito. Aljon. Luha ang sambit niya nang makita mismo ang asawang may kasamang babae. Kaya tinawagan niya ito. Busy ka ba ngayon? Uwi ka ba mamaya, love, kunwari niyang tanong dito. Bakit ka ba tumatawag?
Nasa trabaho ako. Pwede bang mamaya ka na tumawag? Busy ako, malamig na tono ni Aljon, saka mabilis na pinatay ang tawag. Naghintay lamang ng ilang oras si Reyna hanggang umuwi ang asawa. Amoy alak ka, Aljon. Saan ka ba naglasing ha? Sagutin mo naman ako. Wala ka ng pake. Bakit? Sino ka ba? Asawa lang naman kita, sigaw ni Aljon kay Reyna. Asawa mo ako. Ano bang problema mo? Gabi-gabi ka na lang umuuwi ng lasing. Ano bang pinaggagawa mo, Aljon? Tumahimik ka, nangangalating usan nito, saka naman dumapo sa pisngi niya ang mainit na palad ng asawa. Aljon, bakit? Tinanong mo kung bakit. Dahil hindi mo ako mabigyan ng anak, Reyna. Magdadalawang taon na tayong mag-asawa, pero wala pa rin tayong anak, lumuhod si Reyna sa harapan ng asawa niya. Patawarin mo ako, Aljon. Huwag mo na akong paikutin, Reyna. Sawang-sawa na ako sa mga pag-iyak-iyak mo, patuloy lamang sa pagsisigaw si Aljon hanggang sa may kinuha siyang isang maleta na punong-puno ng gamit niya. Saan ka pupunta? Bakit ka aalis? Hindi mo ako pwedeng iwan. Huwag mo akong iwan pag mamakaawa nito. Hindi mo na ako madadala sa mga paawa effect mo sa akin, Reyna. Aalis ako kung kailan ko gusto at wala ka ng pakialam doon. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag kang umalis, Aljon. Mahal na mahal kita. Sa pagmamakaawa ni Reyna ay hindi man lang natinag si Aljon, ni hindi man lang ito pinakinggan, bagkus umalis na lang ito bigla at kaagad na pinarurot ang sasakyan. Pagkaraan ng ilang oras ay sinundan ito ni Reyna, at hindi nga nagkamali ang mga mata niya dahil sa mismong hotel ng kumpanya talaga pumunta ang kanyang asawa. Aljon. Jenny. Anong ginagawa ninyo? Mga baboy, sigaw ni Reyna nang makitang nakikipagtalik ang kanyang asawa kay Jenny. Reyna, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ka pa ba sa kanya, love? Nakita niya ang lahat ng nangyari. Sabihin mo sa kanya ang lahat-lahat para magising siya sa katotohanan. Anong katotohanan? Matagal niyo na ba akong niloloko? Sumagot ka, Aljon. Ikaw pa talagang may ganang sumigaw, Reyna, ano? Tandaan mo, kasalanan mo ang lahat ng nangyayari sa'yo. Akala mo siguro na gusto kitang pakasalan. Sa totoo lang, sakal na ako sa'yo. Kung pwede lang iwanan na kita kaagad, ginawa ko na yon. Sambit ni Aljon kay Reyna. Bakit, Aljon? Ano bang pagkukulang ko? Ni minsan ba hindi mo ako minahal? Bakit? Halos pumiyok na ito sa pag-iyak sa harapan ng dalawa. Reyna, alam mo. Ikaw na siguro ang pinakatangang babaeng nakilala ko, malanding halakhak ni Jenny. Bakit, Jenny? Tinuring kita ang parang totoong kapatid ko, pero bakit mo ako tinraidor? Bakit mo nagawang ahasin ang asawa ko? Ano ba ng kasalanan ko sa'yo? Tanga! At uto-uto ka talaga. Iba ka talaga, Reyna. Napaka-simple. Dahil hindi naman talaga kita itinuring na kaibigan. Nakakasawa lang ang pagkatao mo. Dahil sa narinig ni Reyna mula kay Jenny, kaagad niya itong sinugod at kinuha ang isang ballpen. Sige, patayin mo ako kung kaya mo. Sige, saksakin mo ako ng ballpen na yan, banta nito. Huwag na huwag mong sasaktan si Jenny. Subukan mo lang na hawakan siya, Reyna, at makakatikim ka sa akin. Walang hiya kang babae ka. Haliparot ka. Ano ba nang pinakain mo sa asawa ko at nilandi mo siya, ha? Ano? Pagsugod ni Reyna sa kasinabunutan ng buhok nito. Aljon, please, tulungan mo ako. Pilit na ng laban si Jenny, ngunit sobrang malakas si Reyna. Bitawan mo siya, Reyna, nangangalating sigaw ni Aljon. Bakit mo ba siya pinagtatanggol, Aljon? Ako ang asawa mo. Pues ngayon, hindi na. Dinadala lang naman ni Jenny ang magiging anak ko. At wala na ring saysay kung magsasama pa tayo. Hindi nakinig si Reyna sa sinasabi ni Aljon. Bagkus, sinugod niyang muli si Jenny. Malandi kang babae ka. Malandi ka. Ipapakulong kita at ipapakaladkad. Humanda ka. Kaagad namang nilabanan ni Aljon si Reyna at kinuha ni Jenny ang isang baril na nakatago sa ilalim ng kama. Sige,
Subukan mo lang lumapit muli sa akin, kundi ipuputok ko tong baril na to sa bungo mo, Rina. Pauli-ulit nitong pagbabanta, pero hindi nakinig si Rina at patuloy niya lamang sinugod ang babae. Ikaw muna ang papa, hindi na natapos pa ni Rina ang sinasabi. Bigla na lang pumutok ang baril na hawak-hawak ni Jenny. Sa masamang palad, si Rina ang tinamaan. Mga walang hiya kayo, Aljon, ayon ang huling mga salita niya bago siya nawala ng malay. Buti nga sayo, bulong ni Jenny. Kaagad namang nataranta si Aljon sa kanyang nakita, kaya ito agad na pasugod sa malamig na katawan ni Rina. Anong ginawa mo? Rina, gumising ka, pakiusap nito sa katawan ng babae. Aljon, patawarin mo ako. Dinedepensahan ko lang naman ang sarili ko. Hindi ko sinasadya, kunwaring pag-iyak pa ni Jenny sa harapan ni Aljon. Anong gagawin natin? Hindi ba't plano rin naman nating dispatsahin ang asawa mo? Magpasalamat ka na nga lang at ginawan ko na ng paraan, walang pakialam nitong sambit. Pero nakapatay tayo, Jenny. Walang pero-pero. Agad na natin itapon iyan sa ilog para wala na tayong problemahin pa, suhestyon ng dalaga. Ano? Paano kung maghanap ang mga magulang niya? Ano na lang ang sasabihin ko? Ako na ang bahala.